Magandang umaga po sa inyong lahat. Apat po ang kakaibang mangyayari dito sa sakramento ng kumpil. At yung una nga ay nangyari na. Pinatayo po natin ang lahat ng kumpilan at sabi ng ating parish priest, si Father Job, sinabi niya na sila ay dumaan sa masusing paghahanda at alam nila ang responsibilidad na kanilang tatanggapin at naririto na nga sila ngayon handa nang tanggapin ang responsibilidad na iyon. At ang nangyari po, kayo po ay pumalakpak. Tanda una na ng inyong pagsang-ayon na handa na sila. Pero ikalawa, ito'y tanda ng inyong pagsuporta sa kanila. Kasi ito'y bagong responsibilidad nila. At hindi pa nila gaanong alam kung ano nga ba ang lalim, ano nga ba yung lawak nitong commitment na ito. Kayo po ay tatayo na tutulong sa kanila. So yun yung una. Tinanghal po natin ang mga kukumpilan at susuportahan ng mga magulang, ninong at ninang. Ang ikalawang mangyayari, sasariwain nyo ang inyong pangako sa binyag. Siguro tatanungin nyo, hindi nga namin natatandaan nung kami bininyagan. Hindi namin natatandaan na kami nangako pala. Alam nyo, nung kayo'y bininyagan, ang inyong mga magulang ang humingi nitong sakramentong ito. At sinabi nila, tinanong ang mga magulang, anong hinihingi nyo sa simbahan? Binyag po. Ang sunod na tanong, nakahanda ba kayo sa responsibilidad na isalin sa inyong mga anak ang pananampalataya? Sumagot ang mga magulang, opo. Yan po yung pangako ng inyong mga magulang na unti-unting isinasalin sa inyo sa inyong paglaki. Pero magandang repasuhin natin ng mabilis na mabilis ang sakramento ng binyag. Kasi dito rin natin maunawaan ano nga bang nangyayari sa atin ngayon. Sa sakramento ng binyag, ang unang mangyayari sa inyong pagpasok ng simbahan, maglalagay po ng krus sa noo ang pare, ang mga magulang, ang mga ninong at ninang. Pagkatapos doon, nandyan po yung pagbasa. Pagkatapos ng pagbasa, tatanungin ang mga magulang, anong hinihingi nyo sa simbahan? Binyag po. Nakahanda ba kayo sa responsibilidad na isalin ang pananampalataya sa inyong mga anak? Opo. Tatanungin ulit ang mga magulang, itinatakwil ba ninyo sa Satanas ang kanyang panghikayat sa masama at mga gawain? Sasagot, opo, itinatakwil namin. Tatanungin ulit ang mga magulang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo? Sasagot ang mga magulang, ninong at ina, opo, sumasampalataya kami. Pagkatapos nun, palalapitin sa harap, bubuhusan ng tubig. At sasabihin doon ni Father, hindi ko mabasa ang mga pangalan ninyo. Kale, tama ba? Haley? Kate. Okay. May H pala yun. Kate. Ika'y binibigyan ko sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Sinong sasagot? Ang mga magulang, ninong at tinang amen. Tapos yan, papahiran ng langis. Yun yung unang tanda ng kanyang pagtanggap ng Espiritu Santo. Tapos ito po, natutunan ko po dito sa diocese, papupuntahin po sa harap lahat ng lahat ng tatay. Dala ang kanilang anak. Pagbilang ng 3, itataas ang bata para bagang iniaalay nila ang kanilang anak sa Diyos. Kung titingnan po natin yun, isang paglalakbay ng isang bagong binyag, palapit ng palapit kay Kristo sa altar. Tulad nitong batang ito, diba? Papalapit siya ng papalapit sa altar, baka magpapari niya. Hindi ba? Sinong mga magulang nito? Taas ng kamay. O yan. Baka magpapari ang inyong anak, papalapit ng papalapit sa altar. Pero yun nga, kung titingnan natin, it is a movement closer and closer to the altar who is Christ. Christ is the altar. Kung titingnan natin yan, nasasariwa natin ang ating pangako sa binyag tuwing tayo ay nagsisimba kapag linggo. Bakit? Uulitin ko yun.
Sinasariwa natin ang ating pangako sa binyag tuwing tayo ay nagsisimba kada linggo o tuwing linggo. Bakit? Anong ginagawa natin sa ating pagpasok ng simbahan kapag linggo o pag tayo nagsisimba? Nagdadaw-daw sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung titingnan natin, yung holy water na dinadaw-dawan natin, nagpapaalala sa atin na tayo ay nakapasok sa simbahan at naging bahagi ng pamilyang Kristiyano sa pamamagitan ng binyag. Ganda, no? Pagkatapos, yun din ang unang nangyari sa binyag. Nag-antanda tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagkatapos niyan, nandyan po yung pagbasa. Pagkatapos ng pagbasa, ipinapahayag ang pananampalataya sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pagkatapos doon, sa bandang huli, tatanggapin natin si Kristo sa komunyon. Kaya kung titingnan natin, may paggalaw din siya papalapit kay Kristo sa altar. Yung nanggaling nga sa altar, tinatanggap natin sa komunyon. Kaya tuwing tayo ay nagsisimba kapag linggo, sinasariwa natin ang ating pangako sa binyag. Ngayon ang tanong sa mga kukumpilan, kayo sasagot kayo ng malakas. Kayo ba ay nagsisimba tuwing linggo? Sagot. Wala. Father Job, paano ba yan? Kasi pinagtitibay nga natin yung isinasalin sa ating pananampalataya. Ngayon ang tanong doon, paano nasasalin sa atin yung pananampalataya kung hindi tayo nagsisimba tuwing linggo? Pero, ganito, unang-una, ito ay responsibilidad ng mga magulang, ninong at ninang, na isalin sa inyo yung pananampalataya. Kaya responsibilidad nila, dalhin ang inyong anak, ang inyong inaanak, para magsimba tuwing linggo. Ngayon ang tanong ganito, sa mga magulang, ninong at ninang, huwag kayong sisigaw ha, huwag kayong sisigaw. Kapag, dalawang tanong, una, kayo ba ay nagsisimba tuwing linggo? Sagot. O, pangalawang tanong, kapag kayo nagsisimba tuwing linggo, isinasama niyo ba ang inyong mga anak at inaanak? Sagot. Humina na. Alam niyo po, responsibilidad po ninyo yun. Bahagi ng pagsasali ng pananampalataya sa inyong mga anak ay yung hikayatin sila na magsimba tuwing linggo. Meron nga pong nagsumbong ng mga magulang, sinasabi lang, Father, nung pari pa po ako, Father, ayaw magsimba ng mga anak ko. Ako naman, nagsisimba ako araw-araw. Ang sagot, baka magandang tingnan din natin ugali natin. Nagsisimba nga tayo, pero masungit naman tayo. Nagsisimba tayo, pero mataray naman tayo. Nagsisimba nga tayo, pero marites naman tayo. Di ba? Kaya nga doon, nakikita din sa ating pamumuhay na tayo nagsisimba kung nagkakaroon ng pagbabago para tayo maging mas mabuting tao sa pagsisimba. Kaya yun yung nakakahikayat. So, ang sa akin ganito na lang yung tanong. Kasi yung regalo ng pananampalataya, yung pananampalatayang isasalin sa inyong mga anak, ang katangitang regalo na hindi inaanay, hindi binubukbuk, hindi kinakalawang, hindi nasisira, hindi naluluma. Pero ito yung katangi-tanging regalo na magtatawid sa kanila sa buhay na walang hanggan. Ito lang po. Pwede nyo silang bigyan ng magandang bahay, kotse, kung ano man mga ano. Lahat po yan naluluma. At lahat yan may iwan dito sa lupa. Ang katangi-tanging regalo na madadala lamang nila ay pananampalataya. At yun lamang yung magtatawid sa kanila sa buhay na walang hanggan.
Kaya hindi pa huli ang lahat. Pwede pa rin nating isalin sa ating mga anak, ating mga inaanak, ang biyaya ng pananampalataya. Ganito na lang, sa mga magulang, ninong at ninang, sa mga kukumpilan, pwede ko bang asahan simula bukas, linggo, at sa mga susunod pang mga linggo, pwede ko bang asahan na kayo ay magsisimbang sama-sama? Sagot, mahina pa rin. Ano nangyari? O kung hindi man kayo sabay-sabay magsisimba, pwede ko bang asahan na kayo magsisimba tuwing linggo? Sagot. Yan ang sagot. Father Job, Father Jasper, kunan mo ng picture. Kailangan natin ng ebidensya. Kailangan natin ng resibo. Para check nyo, present. Present. Pero ito nga yung pinakamagandang regalo na pwede nating maipasa sa ating mga anak at inaanak. Okay, so yun yung una. Ano yung una? Itinanghal natin sila at susuportahan ng mga magulang, ninong at ninang. Ikalawa, sasariwain ng pangako sa binyag sa pamamagitan ng pagsimba tuwing linggo. Sasariwain ang pangako sa binyag sa pamamagitan ng pagsimba tuwing linggo. Ikatlo, ito po yung pagpapatong ng kamay. Ito po'y ginaganap tuwing nagkakaroon po ng malaking responsibilidad na tinatanggap ang isang tao. Ito'y ginaganap po sa ordination ng diakono, ng pare, ng obispo. May pagpapatong po ng kamay. Tinatawag ang Espiritu Santo para bumaba sa taong ipinagdarasal. Para magkaroon ng sigla sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nagkakaroon ng pagbabago o pagpapanibago. Alam niyo po, yung pagpapatong ng kamay, ginaganap tuwing misa. Kailan? Ito po yung ginaganap tuwing consecration. Nakahanda na po ang tinapay at alak sa altar. At mumostrahin ni Father nakaganyan siya sa ibabaw ng tinapay at alak. At tinatawag niya ang Espiritu Santo na ang tinapay at alak ay maging katawan at dugo ni Kristo. Ganda, no? Yung tinapay at alak, magiging katawan at dugo ni Kristo. Kaya yung tinatanggap natin sa komunyon, hindi siya ba't tinapay at alak lamang. Ito'y katawan at dugo ni Kristo. Ganyan din, nagkakaroon ng masiglang pagbabago sa mga tumatanggap ng pagpapatong ng kamay. Sa inyo, ano yung pagbabago? Sana mas maging masigla ang inyong pagpapahayag ng mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Yung kayo ay maging mabuting tao. Mabuting tao sa mata ng lipunan, mabuting tao sa mata ng Diyos. Yan ang mabuting balita. So yun yung pangatlo. Una, tinanghal ang mga kukumpilan at susuportahan po ng mga magulang, ninong at ninang. Ikalawa, sasariwain ang pangako sa binyag sa pamamagitan ng pagsimba tuwing linggo. Ikatlo, pagpapatong ng kamay para magkaroon ng masiglang pananampalataya, maisabuhay ang mabuting balita. Ang ikatlo, yung pagpapahid ng langis. Magandang tanongin muna, paano nga bang inihanda yung langis? Kung pinakinggan po natin yung Ebanghelyo, sinabi po doon sa Ebanghelyo, pumasok si Kristo sa isang kwartong nakapinid. Bakit siya nakapinid? Natatakot ang mga apostol. Bakit? Kasi nakita nila si Jesus, ipinako sa krus, ininsulto, namatay. Takot na takot sila, baka ganun din ang mangyari sa kanila. Kaya nung nakita nila si Jesus, ano nangyari sa kanila? Puno sila ng galak, tuwang-tuwa sila. Si Kristo, pinakita pa niya yung kanyang kamay at tagiliran. Kaya mula sa takot, puno sila ng galak. Pero hindi doon natapos. Anong nangyari? Ang sabi ni Kristo, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paano kung pinadala ng Ama, pinadadala ko rin kayo. So nakikita natin doon, mula sa takot, papuntang galak, papuntang misyon. Pinadadala tayo ng Panginoon sa misyon. Ano yung misyon? Ipahayag ang mabuting balita. Ano yung misyon?
kayo ang maging mabuting balita. Tapos, tumuloy pa nun, pagkatapos, sabi, hiningahan ni Jesus ang mga apostol. Bakit? Ipinagkakaloob sa kanilang Espiritu Santo. Yung langis po, inihahanda po yan, o binibless po yan, tuwing Christmas, Huwebes Santo. Natitipon po lahat ng pare sa katedral. At nandun po nakahilera sa harap ang mga banga-banga ng langis. Anong gagawin sa panahon i-bless yung langis na yon? Bubuksan yung garapon. Anong gagawin? Hihingahan ng obispo ang kahalili ng mga apostol. So, yung hininga ni Kristo na ipinagkalob sa mga apostol at sa mga kahalili pa hanggang maipasa sa obispo ang hininga na nagkakaloob ng Espiritu Santo. Kaya yung pinapahid sa inyong langis, nandun taglay nun ang Espiritu Santo. So, dalawang pamamaraan ng inyong pagtanggap ng Espiritu Santo. Pagpapatong ng kamay at pagpapahid ng langis. Anong sasabihin sa panahon ng pagpapahid ng langis? Tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo habang nagpapahid ng langis. Tapos ano sasabihin? Ano sasagot nyo doon? Amen. Tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo, ang sagot. Tapos nun, tatapikin sa pisngi. Tatapikin lang po, hindi po sasampalin. Tatapikin lang sa pisngi. Bakit? Alam nyo po, kung titingnan po natin yung mga bata na bagong panganak, yung pinapakita sa TV, anong ginagawa sa bata? Itinitiwarik yung bata. Tapos hampasin sa puwet. Hindi dahil galit yung doktor, pinahirapan siya pagdadalang, hindi. Hinahampas yun sa puwet. Una, tinitiwarik yung bata. Bakit? Para ilabas yung amniotic fluid na nasa kanyang baga. Pangalawa, pag tinatapik mo yung bata sa puwet, parang ginigising, ginugulat mo siya. Bakit? Para gagamitin ng bata yung kanyang baga. Iiyak siya. Sa kanyang pag-iyak, hihigop siya ng hangin. Tapos iiyak siya. Parang tanda yun na ginagamit niya ang kanyang baga for the first time. For the first time. Dati kasi, yung kanyang oxygen nanggagaling doon sa nanay niya. Doon sa umbilical cord. Pero ngayon, kapag siya hinampas sa puwet, yun yung first time na gagamitin niya yung sarili niyang baga. Kung titingnan natin, pag ikay tinapik sa pisngi, yan din yung first time hihigupin ang Espiritu Santo. Tatanggapin niyo ang Espiritu Santo, hindi naman kayo iiyak. Hindi naman ganun kalakas ang pagtapik. Pero, symbolically, you will receive the Holy Spirit by breathing in the Holy Spirit. Ngayon, bilang pagtatapos, magandang balikan natin yung unang pagbasa, yung panahon ng Pentecostes. Sa Pentecostes, ano nangyari? Nandun lahat ng mga apostol sa isang kwarto kasama si Maria. Dumating ang Espiritu Santo para bagang rumaragas ang hangin. Yung mga tao sa labas na galing sa iba't ibang lugar, sinundan yung rumaragas ang hangin. Nagtataka sila kung ano yun. Sinundan nila. At nanahan nga dun sa kwarto kung nasaan yung mga apostol. At nanahan sa mga ulo ng mga apostol para bagang mga dila ng apoy. Ano ang nangyari pagkatapos? Sila ay nakapagsalita ng iba't ibang lengguwahe. At yung mga tao galing sa iba't ibang lugar, naunawaan sila dahil nagsasalita sila sa sarili nilang wika. Ngayon ang tanong, ito bang kukumpilan natin ay magsasalita ng iba't ibang wika na mauunawaan ng ibang tao galing sa iba't ibang lugar? Opo, they will speak the universal
language of love. It is the language of understanding, compassion, forgiveness. It is the language of love. And when they speak the language of love, everybody, no matter what race, no matter what color, no matter what language, no matter what dialect, they will understand the language of love. Pero sa ngayon po, sila'y, pwede nating sabihin, mura pa. Hindi pa nila alam paano nga ba yun. Kaya nga po, dito papasok ulit ang mga magulang, ninong at ninang. They will need to see it in you first. Kayo muna ang magsasalita ng universal language of love. The language of forgiveness, understanding, compassion, gentleness, kindness. Kung makita nilang ito yung inyong wika, mas madali para sa kanila obserbahan ito at isabuhay din ito. At napakaganda, kapag ito'y nagagawa ninyo sa inyong bahay, at higit pa, lampas pa sa inyong bahay, it will change the face of the earth. Babaguhin niya ang muka ng mundo. But this is really a great challenge. Malaking hamon po ito. Hindi po ito simple. And we will need the cooperation of everybody. Magtutulong kayo sa pamilya, magtutulong kayo sa kapitbahayan for you to live out this challenge of speaking the language of love. Kami po ni Father Jasper, Father Job, patuloy po namin kayong ipagdadasal that you be up to this challenge, that you live out this challenge. Lahat po ng narito ngayon, pagdadasal din po kayo at magtutulong-tulungan po tayo para magawa po natin ito.